Magandang araw mga kababayan. Welcome back to Pension and Finance. Bago kayo mag-apply ng anumang SSS pension loan, sandali lang at pakinggan muna ninyo ito. Dahil isang maling akala lang, pwedeng mas maliit pala ang matanggap ninyong buwan ng pension kaysa sa inaasahan ninyo. Maraming pensioner ang may naririnig na halaga online at iniisip na iyon na agad ang siguradong makukuha nila. Pero sa ilalim ng official rules, pwedeng magkaiba ang approved loan amount, ang buwan ng kaltas at ang aktwal na perang mare-release sa inyo. Kaya kung kayo o ang kapamilya ninyo ay nagbabalak umutang gamit ang SSS pension, ang update na ito ay pwedeng makaiwas sa inyo sa isang maling desisyon. Napakahalaga ng update natin ngayon, lalo na para sa mga SSS pensioner na nag-iisip mag-loan. Dahil isang maling hakbang lang dito, pwedeng maapektuhan ang buwan ng pensyon ninyo at dito nalilito ang marami. May ilan na iniisip na kahit anong halaga ay pwede nilang mahiram. May ilan naman na akala nila basic pension lang ang basehan ng loan at may iba pa ring umaasa sa mga posts sa Facebook o sa mga hindi official na payo. Pero ngayon, doon tayo sa official na basehan. Ang pag-uusapan natin ay batay sa SSS Circular Number 2002-5007 na tumatalakay sa pension loan program para sa SSS retiree at surviving spouse pensioners. Kaya sa video na ito, himayin natin ang totoong rules. Magkano ba talaga ang pwedeng hiramin ng retiree pensioner? Gaano katagal ang hulugan? Magkano ang interest? At bakit may bahagi ng pensyon na pinoprotektahan muna ang SSS bago maaprubahan ng loan? Isa-isahin natin. Ayon sa official circular, ang layunin ng programang ito ay pagsamahin at i-update ang mga patakaran ng pension loan para sa SSS retire at surviving spouse pensioners. Ang ibig sabihin nito, gusto ng SSS na magkaroon ng maayos at legal na loan option ang mga kwalipikadong pensioner sa halip na mapunta sila sa mapanganib na pangungutang. Ngayon, simulan natin sa basehan ng loan. Ginagamit ng SSS ang tinatawag na aggregate monthly pension. Ibig sabihin nito ay ang basic monthly pension ninyo kasama ang dagdag na 1,000 benefit. Halimbawa, kung ang basic pension ninyo ay 9,000, ang aggregate monthly pension ninyo ay magiging 10,000. Iyan ang halagang magiging basehan sa loan computation. Ngayon, ito ang mga loan options para sa retired pensioners sa ilalim ng circular. Pwede kayong pumili ng loan amount batay sa 3 beses ng inyong aggregate monthly pension, 6 na beses ng inyong aggregate monthly pension, 9 na beses ng inyong aggregate monthly pension, o 12 beses ng inyong aggregate monthly pension, pero may maximum limit din. Ang loan ay hindi pwedeng lumampas sa 300,000. Iyan ang pinakamataas na halagang pwedeng hiramin ng retirers. Ngayon, ito ang bahagi na talagang kailangang maintindihan ng maraming pensioner. Sinasabi ng SSS na ang inyong net take-home pension ay dapat manatili sa hindi bababa sa 40% ng inyong aggregate monthly pension pagkatapos ng buwan ng loan deduction. Napakahalaga ng rule na ito dahil kahit sabihin pa ng system na kwalipikado kayo sa isang halaga, titingnan pa rin ang SSS kung may sapat pa bang matitira sa pensi ninyo pagkatapos ng kaltas. Halimbawa, kung ang aggregate monthly pension ninyo ay 10,000, kailangan may matira pa ring 4,000 bilang take-home pension ninyo. Ibig sabihin, hanggang 6,000 lang ang pwedeng mapunta sa buwan ng hulog ng loan. Kapag lumampas doon ang deduction, i-recompute ng SSS ang loan amount. Kaya hindi lang ito usapin ng kung magkano ang gusto ninyong hiramin. Usapin din ito ng kung magkano ang papayagan ng SSS na maiwan sa inyo bawat buwan. At sa totoo lang, isa ito sa pinakamahalagang safety rules sa buong programa dahil nakakatulong ito para hindi maubos halos ang natitirang pensyon ng isang senior para sa gamot, pagkain at araw-araw na gastusin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang payment schedule. Automatikong ikakaltas sa pensyon ang buwan ng bayad at ang unang buwan ng hulog ay sisingilin sa ikalawang buwan matapos maaprubahan ang loan. Kaya kung naaprubahan ang loan noong January sa March, magsisimula ang kaltas. Ngayon naman, punta tayo sa mga charges. Ayon sa official circular, ang pension loan ay may 10% interest kada taon na kinukwenta sa diminishing principal balance. Mayroon ding 2% service fee at ito ay ibinabawas mismo sa loan proceeds.
Mayroon ding prorated interest mula sa PISA kung kailan nag-grant ang loan hanggang sa katapusan ng buwan bago ang unang hulog at ibinabawas din ito ng advance mula sa loan proceeds. Kaya kung hihiram kayo ng 20,000, huwag ninyong asahan na buo ninyong matatanggap ang 20,000 sa cash dahil ibabawas muna ang service fee at ang advance rated interest. Kaya mahalagang tingnan ng pensioners ang dalawang bagay, ang approved loan amount at ang aktwal na halagang mare-release sa kanila. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang proteksyon sa programang ito. Ang pension loan ay may kasamang credit life insurance. Ibig sabihin, kung pumanaw ang borrower bago tuluyang mabayaran ang loan, ang natitirang balance ay ituturing na settled sa ilalim ng insurance coverage rules. Napakahalaga nitong proteksyon para sa pamilya dahil ibig sabihin nito hindi basta maiiwan ang utang bilang dagdag na pasanin sa mga mahal sa buhay. Isa pang bagay na dapat tandaan ay ang eligibility. Para sa retired pensioners, kailangan registered ang borrower sa SSS website, updated ang contact details at may enrolled disbursement account. Kailangan din na ang retiree ay 85 years old o mas mababa pa sa pagtatapos ng loan term. Walang ibang deduction sa buwan ng pensyon. Walang existing advance pension sa ilalim ng SSS Calamity Loan Package at kasalukuyang tumatanggap ng monthly pension sa active status at ayon sa official conditions. Kaya bago mag-apply ang kahit sino, mabuting i-check muna nila kung updated ang kanilang may SSS account, contact details at disbursement account. Dahil kahit mukhang kapakipakinabang ang loan, ang approval ay nakadepende pa rin sa pagsunod sa official rules. At iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang official sources. Hindi chismis, hindi screenshot mula sa kung saan-saan, hindi payo ng taong hindi naman nabasa ang circular. Dahil ang isang maling detalye ay pwedeng magbigay ng maling expectation sa amount, sa deduction o kahit sa approval mismo. Kaya ang pangunahing punto rito ay simple lang. May updated rules na ang SSS sa ilalim ng Circular Number 2025-1007 para sa Pension Loan Program. Pwedeng makautang ang isang retiree pensioner batay sa aggregate monthly pension. Pero ang final approved amount ay nakadepende pa rin sa official limits, sa 40% take-home rule, sa mga deductions at sa eligibility ng borrower. Kung may kilala kayong magulang, lolo, lola o kamag-anak na nagbabalak kumuha ng SSS pension loan, pakishare ang video na ito sa kanila dahil bago pumasok sa anumang loan, tamang impormasyon muna ang kailangan. Muli, ang video na ito ay batay sa official SSS. Circular Number 25007 na inilabas ng Social Security System. Para sa personal na sitwasyon at eksaktong computation, i-check ang inyong may SSS account o bumisita sa pinakamalapit na SSS branch. At bago tayo magtapos, tulungan ninyo kaming makarating ang malinaw na impormasyong ito sa mas marami pang pensioners at pamilya. I-like ninyo ang video na ito. I-share sa kakilala ninyong posibleng mag-isip, kumuha ng SS Pension Loan at mag-subscribe sa Pension and Finance para sa mas marami pang official updates na ipinapaliwanag sa simpleng paraan dahil ang tamang impormasyon ay pwedeng makapigil sa isang maling desisyon. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na